Magandang umaga po. Tawag para sa mga ikakasal. Ikatlong tawag para sa kasal ni na Rogelio M. Garriga II, anak ni na Rogelio G. Garriga Sr. at Arnie E. Monsayak, nakatira sa number 116, Pinkian 2A, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Cheryl C. Sulit, anak ni na Abdon D. Sulit, at Purisima G. Concha, nakatira sa number 116, Pinkian 2A, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, na ikakasal sa Our Lady of the Annunciation Parish and Shrine of the Incarnation sa April 8, 2021. Ikatlong tawag din para sa kasal ni na Sir Gil P. Maravilla, anak ni na Gilberto A. Maravilla at Jocelyn N. Pababero, nakatira sa number 1224, Sunny Villas Condo, East Fairview, Quezon City, ay kakasal kay Glenis F. Bentayen, anak ni na Saturnino P. Bentayen at Gregoria J. Fernandez, nakatira sa number 117E Macaya Street, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, at ikakasal sa Santa Maria de la Estrada Parish, Katipunan Road, sa April 10, 2021. Ikalawang tawag para sa kasal ni na John Carlo B. Timbol, anak ni na Carlos Timbol at Yorita Balweg, nakatira sa number 1201 Emerald Street, Gloria 4, Subdivision, Pasong Tamo, Quezon City, ay kakasal kay Karen Dominic B. Brillantes, anak ni na Juan Cesar Brillantes at Josefina Burgos, nakatira sa number 121 Bond Street, Pasig Green Park Village, Manggahan, Pasig City, at ikakasal sa San Pedro Calungsod Parish, Antipolo City, sa May 7, 2021. Ikalawang tawag din para sa kasal ni na Alan Patrick D.R. Caeg, anak ni na Alejandro Caeg at Arlene Del Rosario, nakatira sa number 35 Manila Bay Drive, South Bay Gardens, Sucat, Parañaque City, ay kakasal kay Fatima C. Espineda, anak ni na Alonso S. Espineda Jr. at Evangeline P. Caceres, nakatira sa number 41 Halour Street, Nia Village, Tandang Sora, Quezon City, at ikakasal sa St. John Bosco Parish, Makati City, sa May 29, 2021. Ikalawang tawag din para sa kasal ni na Henry Don R. Eduardo, anak ni na Eduardo A. Eduardo at Teresita T. Reyes, nakatira sa number 20 Apple Street, Marcos Compound, Pinkian 2, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, ay kakasal kay Regine M. Talan, anak ni na Ruben T. Talan at Severina A. Marcos, nakatira sa number 7 Emilia Street, Marcos Compound, Pinkian 2, Barangay Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, at ikakasal sa Santuario de San Vicente de Paul Parish and Shrine of the Poor sa May 7, 2021. Para sa misang ito, ang ating pasasalamat at pasasalamat ni na Alice Ganapin, Alonso family, Zara family, Sabilio family, Ivan and Jocelyn Furgar Gamboa, Ismael family, Patsy Campos and family, Benjamin La Forteza. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin family, Fulgar family, Alonso family, Josefina and Naomi Moron, Kim and Nino Garcia, Steph and Lani Lavilla, Anne Marie, Angelita, Anderson Roy and Angel Roy Stabilio, Bernard Laguda, Jocelyn Forgar Gamboa at lahat ng frontliners. Sa patuloy na paggaling ni Alice Ganapin, Cristina Alonso, Christine Valerio, Joselito Crisostomo, Cora Eugenio, Reynaldo Roque, Esmeralda Fabre Sr., Sister Rosita Raabal, Sherilyn N. Rhea Pura, at ang mga dinapuan ng COVID-19. Para din sa ikaluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa ng mga nakatala sa ating parokya
at sa mga kaluluwa nina Ben, Cayetano, Herminia, Remilio, Rufino, Librada, Florencio, Fernando, Mary, Edgar, Matek, Leonora, Alan, Rosalina, Josefina, Ireneo Sr., Ireneo Jr., Aurora, Reynita, Hener, Ahmed Emanuel, Narciso Jr., Narciso Sr., Benita, Jose, Ursula, Joel, Jose and Procesa, Luciano, Roberto and Venancia, Aurora, Aldor, Francisco, at ang mga kaluluwang namatay dahil sa COVID-19. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating pong sabayan ng koro para sa pambungad ng awitin. Magandang umaga po sa inyo lahat at Happy Easter. Happy Easter. Kaya bilang isang pamilya, simulan natin ang ating dakilang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng sangnilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Idalangin natin sa kanyang makamitin natin. Kapiling niya ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Dinaraman
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananalig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagmula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan siya kaming mangaral sa mga tao na magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag sa bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong nakatakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa,
sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag-asa'y nahayag, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas ng kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangang mabuhay na magmuli si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mainit na hapon ay mayroong isang direktor ng pelikula, ng pangalan niya ay si Cecil. At siya ay nagbabasa ng kanyang libro sa isang bangka na hindi kalayo ang ilog sa kanilang lugar. At habang siya ay nagbabasa, ay may napansin siyang umaakyat doon sa bangka na kanyang kinalululanan.
Alam niyo yung buko ng parang paru-paro, yung kulay brown, yung kano, ang tawag sa English, no? At hindi niya lang umakyat yung kano na iyon sa kanyang bangka at nahulog doon sa kinaroroonan niya. Bumalik siya sa pagbabasa ng kanyang libro after mga siguro less than 3 hours, ay nakita niya na gumagalaw ito. At maya-maya ay nabibiyak yung kano o yung bahay ng paru-paro. At unti-unti ay lumalabas ang magandang pakpak hanggang sa ito ay naging isang napakagandang paru-paro. Ano ang koneksyon ng kwento na iyan sa ating ipinagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay? Si Jesus ay hindi nakilala ng mga alagad tulad ni Maria Magdalena. Nasaan po si Jesus? Na si Jesus niya ang kanyang kausap. The glorified body is totally different from the body when we die. Siguro fresh na fresh, walang sugat, malinis. At kaya hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Maybe siguro talaga totally different from what we look like physically. It was not a resuscitated body, that is a body restored to its original life. Like Lazarus, ilang araw nang nakahimlay sa kamatayan si Lazarus. Pero siguro pag 3 days na ikaw ay, although mummification, nare-restore talaga yung body. But Lazarus went back to life. It was a body that had not taken a quantum leap forward into an infinite higher life. It was a glorified body. It was totally living and totally life-giving. Sabi ni St. Paul sa mga Korinto, para daw itong isang halaman. What you plant is a bare plant or seed, not the full-bodied plant. When the body is buried, it is mortal and it is natural to decay. When raised, it will be immortal. When buried, it is ugly and weak, like the butterfly. When raised, it will be beautiful and strong. When buried, it is physically body. When raised, it will be a spiritual body. The truth that Christ has been raised from the dead as the guarantee that those who sleep in death will also be raised. At yun yung paniniwala at pananampalataya natin na sa kamatayan ay mayroong muling pagkabuhay, the resurrection of Christ. At lahat tayo Katoliko ay sumasampalataya. Kagabi ay napuyat ako kasi mayroong meron kaming group chat na magkakaibigan, yung babae, lalaki doon. At isa doon ay Iglesia ni Cristo. At pinagpipilitan niya ang maraming bagay na ibinabato sa ating mga Katoliko. Bakit daw tayo naniniwala kay Kristo na Diyos, something like that, yung mga ganon. At of course, siya lang nag-iisa, talagang bugbog siya sa alimang Katoliko. Anyway, hindi natin siya pag-usapan dahil baka mawala lang yung essence ng ating ipinagdiriwang. Balikan na lang natin ang ating mga karanasan sa buhay. Sometimes we die to our own selves. But when we pass through that difficulty and problems that we undergone, ay gloria. Ano sinasabi natin? Salamat sa Diyos. Di ba? Ito yung sinisigaw natin
sa araw na ito. Papuri sa Diyos. Hallelujah. Muling nabuhay. Katulad ng talinghaga ng trigo. Ang trigo ay kailangang mamatay, mabulok, masira, upang ito ay muling mabuhay. Sa atin din ay karanasan, kailangan natin makaranas ng kabulukan. Kailangan natin makaranas ng pagkamatay upang ang iba ay mabuhay. There's this true story about Roger. Si Roger ay isang cancer victim or patient hanggang siya ay namatay noong 1977. He never stopped to believe that his illness was a precious gift from God. Parang ito ay taliwas sa usual na karanasan ng marami. Kapag ikaw ay nasa dying point na ng buhay mo, parang, can you afford to say thank you to God? And that's how deep the faith of Roger. Pinagpapasalamat pa niya ang kanyang sakit. Pero ano ba usually kapag may sakit? Lord, pagalingin niyo po ako. Pero hindi yun ang kanyang panalangin. Nagpapasalamat siya sa kanyang sakit. Shortly before his death, he wrote, sabi niya, many things upon which I placed importance in the past seem so trivial now. They just don't seem no matter anymore. Time has become precious. God has become real. I can feel His power. It's always there. I feel that God has answered my prayers. Yun yung kanyang panalangin. Minsan dapat din tayo magpasalamat sa mga problema. Papasalamat ba tayo sa problema? Kasi yung mga problema natin, ito yung nakapagbibigay lakas sa atin. Yun nga, sabi ko kanina, kapag tayo ay nakatapos na doon o nakalagpas na doon sa matitinding pagsubok sa buhay, parang glory ang pakiramdam. Siguro yung feeling ni Jesus, matapos ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, yung muling pagkabuhay, the resurrection, at ito ang ating ipinagdiriwang. Roger concluded by saying that he always knew God loved him, but he had no idea God loved him so much. Alam natin yon lahat, na mahal tayo ng Diyos. Pero hindi pa natin lubos na nauunawaan kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito ay lampas sa ating kaisipan at kaalaman at pang-unawa na kahit ang Diyos o kahit tayong mga tao ay patuloy na nagkakamali at nagkakasala, patuloy pa rin tayong pinapatawad. At iyon yung puso ni Jesus na nais nating magkaroon din. The power of the risen Jesus at the work in someone's life today. Roger died and rose spiritually. We don't have to wait until we die to share in the risen life and risen power of Jesus. We share it right now, in this moment, in this church. Pagbibigay buhay para sa iba. Each time we love again after having our love rejected and smashed, we share in the power of the resurrection. Each time we trust again after having our trust betrayed, we share in the resurrection. Each time we fail and try again, we share in the resurrection. Each time we hope again after having our hope smashed into pieces, we share in the resurrection. Each time we pick
up the pieces, wipe our tears, face the sun, and start again. We share in the power of the resurrection. And that is the message of Easter. Nothing can destroy us anymore. Not pain, not sin, not rejection, not even death. Kaya nga sa Tagalog, ano yung kinakanta natin usually, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Hindi ang kamataya o kung hindi ang sakit, hindi ang kamatayan. Christ has conquered all, and that we too can conquer all if we put our faith in Him. At ito yung hamon sa ating lahat, yung pananampalataya natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kalawa ay ang pagbibigay ng buhay sa iba. That is why the church keeps on extending her hand to those who are in need. Katulad dito may pandemya tayo, kahit sa maliliit na pamamaraan ay tayo nagbibigay tulong sa ating kapwa na higit na nangangailangan. And that is giving life. From our own pocket, we share what we can offer to them. And that is dying to ourselves so that we can give life to others. Yung nagbibigay tayo ng sakripisyo para sa iba. Offering ourselves, kahit ito ay maliit o malaki, it doesn't matter. As long as we offer ourselves to others, to give life to them. It's the good news that we don't have to wait until death to share in the resurrection so that others may live. We can begin to do it right now in this life and at this moment. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, nawa ang ating muling pagkabuhay ni Jesus ay ating muling pagkabuhay matapos ang ating buhay dito sa mundong ibabaw. Ang pagbabahagi ni Jesus ng kanyang sarili ay pagbabahagi din ng ating sarili para sa kapwa natin. Kaya muli, maligayang muling pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Magsitayon lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal ng anak ng Diyos. Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanunang ito.
Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinapo sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalagi ang tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tininating lahat. Pag-ibig ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay nagkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tininating lahat. Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan at sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa malulhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan.
Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alay na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang muling pagkabuhay at ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
bakal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Mapasa amin ang
namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigyan po tayo ng kapayapaan sa bawat sa peace with you. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ang muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan niya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais namin tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Sing to the Lord a new song.
Magsiluhod po ang lahat para sa Oriatro Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila ay makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Naway iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pagpapayuin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hiniling po namin ito sa pamamagitan ng Kristong anak mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaang upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po. Happy Easter! Mayo'y hayag purihin siya, at ating ibunyak awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus si Jesus, ang siyang